Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Mga jeepney drivers na tumigil mamasada para sana kumuha ng ayuda, sinalubong ng kaliwat kanang aberya. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Sinalubong ng iba't ibang aberya ang mga tsuper ng jeepney na tumigil sana munang mamasada para kumubra ng 5,000 pisong ayuda. Sa Marikina, nawawmali ang ilang driver na makitang nakasarado ang payout center sa Marikina Convention Center. Bukod tangi ang syudad sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila, nakakanselado ang bigayan ng cash aid ngayong araw. Nagpaliwanag naman si Mayor Maan Chodoro at sinabing pinareschedule ang payout dahil ayaw niyang pumayag na ilan lang daw ang nasa listahan. Pero hindi ito nakarating sa ilang tsuper na madaling araw pa umano pumila. Sir, kanina pa kayo? Kanina po, madaling araw. Kaya lang, walang announce. Wala. Hindi nyo alam. Hindi namin alam. Ngayon na nalaman namin na kasama namin, nandun pa na nakalagay sa Facebook. Kansilado pa na. Nakasahan nga lang yung mga driver na magkakaroon kami ng ayuda para pambili ng pagkain, pandagdag sa diesel. Yung problema, katulad yan, na-15 din nila, wala kami maano ngayon, kundi mangungutang na naman kami. Sa lungsod ng Mandaluyong, mas marami pa ang nakapila ang jeepney driver sa City Hall kaysa sa aktual na makatatanggap ng ayuda ngayong araw. Abot sa 531 na pangalan ang nasa master list ng Department of Social Welfare and Development. Pero sabi sa DZRH News ni Elmer Carrascal, chairman ng Mandaluyong Alliance of Jeepney Operators and Drivers o MAJODA, higit 700 pa ang wala sa listahan. Ang dahilan, isyong teknikal, gaya ng pagkakasulap ng petsa ng kapanganakan. Technical error lang po. Technical error. Kasi may link na mayroong binigay na format ang paper-B, yung sa typing hindi na sunod. Halimbawa, particular sa akin, ang naging problema sa akin, yung birthday ko, dapat 10/11/67. So wala kayo doon? Ang nailagay na nailagay October 11 by words. Hindi na pwede yun. Dapat number. Ang siste, pinapila ulit ng mga driver para magpalista sa pag-asang matutuloy ang payout sa hiwalay na araw ng Sabado. Dismayado tuloy ang mga mas nakaraming naabala pa sa kanilang pamamasada. Ito nga lang, sir, nagpasa na kami nito, sir. Nagpasa na kayo? Oo, tapos pinirmahan na namin. Ang hindi namin maano ngayon, bakit tawag nito, Pabalikin pa kayo? kailangan pang pabalikin kami uli-uli, papipilahin para i-verify. Paano yun, sir? Huminto kayo ng biyahe? Huminto kami ng biyahe para nga lang asikaduhin ito. Kasi ayuda na nga lang, sir, pinahihirapan pa kami. Ura ng ipinaliwanag ng DSWD, nagaling ang listahan sa mga operator at asosasyong biniberipika naman kalaunan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pagdinig sa impeachment case ni VP Sara Duterte, sinimulan na. Ito ay nagsimula ngayong araw, ang formal na pagdinig sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice. Mula sa kabila ng hindi pagdalo ng Vice Presidente, itinuloy ng komite ang presentasyon ng ebidensya at testimonya mula sa mga complainant. 2 impeachment complaints ang kinilala ng komite bilang sapat sa forma at substansya na nakabatay sa umano'y paglabag sa konstitusyon at maling paggamit ng kapangyarihan. Muling nagpadala ng opisyal na tugon si Duterte sa pamamagitan ng kanyang legal team na humihiling na ibasura ang mga kaso dahil umano sa kakulangan ng batayan. Ayon kay Committee Chair Jervil Luistro, tuloy ang proseso, alinsunod sa mandato ng konstitusyon kahit wala ang vice-presidente. Inaasahang magtatagal ang pagdinig habang inilalatag ang mga dokumento at testimonya ng saksi, at kung makakakita ng sapat na ebidensya, maaaring isumite ng komite ang ulat sa plenaryo ng Kamara para sa botohan, kung itutuloy ang impeachment trial sa Senado. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition.